Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Kamusta po ang ating nagdaang linggo? Ayan, salamat po sa Panginoon sapagkat tuloy na binibigyan niya tayo na pagkakataon upang makapagsama-sama at mapapurihan siya. Tayo kung lahat ay tumayo at simulan po na ating awitan ng ating Panginoon. Patuloy po natin pasalamatan, dakilain at purihin ang ating Diyos. This morning po, as we start our service, nawa ito pong awitin ito ang ating maging panalangin. Hallelujah, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paghindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikat, sa iyo ay pulisan. Ang puso ko'y
panalangin ngayong umaga. Nilululog namin, Panginoon, ang aming mga puso. Ano man po, Panginoon, ang nakikita ninyo, Panginoon, karumihan sa amin. Ano man, Panginoon, ang nakikita ninyong kasalanan sa amin, Father God. Lord, cleanse us. Forgive us for all of our sins, Panginoon. Lord, this morning, as we sing songs of worship to you, Lord, nais namin, Panginoon, na ito ay makaabot sa inyo. Kaya hayaan po ninyo na ang aming mga puso, ang aming mga isipan ay tunay na ituon lamang namin sa inyo. Higit sa anumang bagay na nasa paligid namin, Lord, help us to focus on you. Ano man, Panginoon, yung mga worries namin, Lord, we lift it up all to you sapagkat we know, Lord, na we cannot do anything without you. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na as one church ay tunay na makaawit kami ng malaya, tunay na makasayaw, makapalakpak kami ng malaya para sa inyo, Panginoon. Lord, we continuously pray for all those, Panginoon, members, Panginoon, na wala pa dito. Lord, kayo po ang patuloy na mag-ingat at magpaalala sa kanila, Panginoon, ng kahalagahan ng araw na ito. Lord, also sa may mga karamdaman sa mga oras na ito, Lord, we pray for healing, Panginoon. Lord, kayo po ang umabot sa bawat isa sa amin, and let your Holy Spirit continuously flow in each and every one of us today, Panginoon. Malaya kang kumilos, O Diyos, sa kalagitnaan namin. And Lord, ano man pong gawa ng kaaway, ang pinaplano ngayon, Panginoon, sa aming gawain, Lord, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we crush it, Panginoon, underneath our feet. Sapagkat alam po namin, ang katagumpayan ay sa inyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, kayo po ang manguna sa aming gawain, simula sa pag-aawitan, sa aming pagbibigay, maging sa pakikinig, Panginoon, ng inyong salita. And as we end this, Panginoon, kayo po ang patuloy na mamuna at maluwalhati nawa, Father God, sa gawain. We thank you, Lord God. We entrust to you all these things, Panginoon. Salamat po. We truly worship you. We glorify your name, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah! Patuloy po natin purihin at palakpakan ang ating Panginoon. And patuloy po natin siyang awitan ngayong umaga. All together, let us sing worship songs para sa ating Panginoon. Hallelujah! Every tribe will see your glory. Every tribe will see your glory. Every nation bows before you.
patuloy ka namin pinupuri at nananakilaw ang Diyos. Hallelujah. Mayroon naman sa iyong buhay, hindi pagkamaita sa'yo
kadakilaan mo. We praise you, O God. Let us worship our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you. We praise you. Mas tunay na ikaw, Panginoon, ang nag-iisang Diyos. Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Patuloy niyo pong pinapatunayan ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya karapat-dapat lamang, Panginoon, karapat-dapat lamang na isigaw namin na ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon, ang aming mga papuri, ng aming mga pasasalamat at ng aming pagsama. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga awitin. Awitin ng pagpupuri at pagdadagdag. Patuloy ka na pong duwalhagi, Panginoon. To you all the glory and all the praises and all the honor. In Jesus' name, hallelujah. Amen and amen. Sa itong malakas na po. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayo manalangin sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Panginoon, maraming salamat. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa pagkakaloob po sa amin ng mga kalakasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa anumang mayroon kami ngayon. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa iyo, kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, ibibigay namin ang nararapat para sa iyo, Panginoon. Ibigay kami ng bukal sa aming mga puso at Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya na naririto sa aming bahay sambahan, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. At i-bless mo, Panginoon, sila, Panginoon, para ang mga trabaho rin, Panginoon, nila na para makapagbigay din sila sa iyo, Panginoon. At ang mga ibibigay namin, Panginoon, ay magagamit ito dito sa bahay-sambahan mo, Panginoon, at sa ikalalaganap ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ibibigay namin ang nararapat para sa iyo, Panginoon, dahil ang lahat ng mayroon kami ngayon ay nanggagaling lamang ito, Panginoon, sa iyo. Kaya, Panginoon, salamat sa mga may mga trabaho at buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga kamay na para makapagbigay din sila, Panginoon, at ang mga walang trabaho, ikaw din, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanila ng mga hanap buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Sa iyo po namin, ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Habang kayo ay kami po ay aawit. Siya po pala si Eunice. Kapatid po siya ni Snooki. Kasi kahapon, habang nakalimutan ko ako, nakakakat na siya. Kaya tayo sa
Happy Father's Day pala sa lahat ng tatay. Handong namin po sa inyo. Father's Day po sa lahat.
po, magandang umaga po sa bawat isa. Talagang patuloy po nating aawitin ang kabutihan ng Diyos. Amen po, mabuti po ang Panginoon. Sabihin mo po sa katabi mo, mabuti ang Panginoon. Kahit ikaw ay emotionally damaged, mabuti ang Panginoon. Financially struggling, mabuti ang Panginoon. Kahit anong sitwasyon meron ka, aawitin po natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen po? Ayan po, nagpapatuloy po tayo sa ating series, pero bago po yan, ay tayo po muna ay dumako at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Talagang Lord, Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, sa aming mga buhay. Anumang sitwasyon o Diyos ang aming nararanasan, Panginoon, pinapakita mo how great you are, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinapakita mo na Ikaw ang kataas-taasang Diyos na sumasagot at tumutugon ang mga panalangin, Panginoon, at mga desire ng aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, minsan pa sa pagsama mo sa tahanan dito, Panginoon, na napagpurihan ka namin. Ang hangad namin at dalangin, Panginoon, ay napapangiti ka namin, Panginoon. Nagagalak namin ang iyong puso, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa aming pagpapatuloy, Panginoon, sa series ng aming pinag-aaralan. Lord, pinapakita mo, Panginoon, na talagang kailangan namin ang bawat isa. Kailangan namin ang kapwa namin sa paglilingkod. Kailangan namin, Panginoon, ang katawan ni Kristo, Panginoon, na pinagbuklod-buklod mo upang kami ay magkaisa, Panginoon, maglingkod sa iyo, Panginoon, at makakreate kami, Panginoon, na ang papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. Lord, we have many differences, Panginoon, pero Lord, napaka-husay, Panginoon, ang paggawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. We are fearfully, wonderfully made by you, Panginoon. Talagang Lord, salamat po, Panginoon, at pinapaalala mo sa amin, Panginoon, na talagang Lord, lagi namin kakailanganin ang bawat isa, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Better kami, Panginoon, kapag sama-sama. Better po kami, Panginoon, kapag nagkakaisa. Better po kami, Panginoon, na iisa ang layunin namin na ikaw ay maparangalan sa tahanan nito. Lord God, anoint us, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon. Heavenly wisdom, Lord God, na maunawaan namin, Panginoon, yung layunin mo, yung katuruan mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, iwalhati ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. And po, nagpapatuloy po tayo sa ating pag-uusap or ating series po, which is Better Together. Ayan po, ito po ay ginawa ni Teacher Rhoda. Wala po siya ngayon. Andiyan po yung mga pictures, sabi ko sa kanya, ilagay niya lahat. Ilagay niya lahat kasi, alam mo naman, baka magtampo. Sabi ko sa kanya, binibiro ko siya. Baka pag nakita yan, magtampo, mag-walk out. Wala ako sa picture, hindi ako member ng katuparan. Baka ganun po. Pero sabi ko sa kanya, ilagay yung mga nag-church, kahit inactive, hindi na sila nagsisimba, para po makita natin na marami na po pala tayong naglilingkod sa Panginoon at nagpapatuloy sa Panginoon. And 30 years na nga po tayo. Purihin po ang Panginoon kasi talagang napakabuti po ng Panginoon sa atin. Talagang pinapakita niya po talaga araw-araw ng ating buhay, taon-taon, na dinadagdag niya po sa ating buhay, maging sa ating iglesia, ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa ating Panginoon. Balik po tayo, ang ating topic po is Better Together. Sabihin mo sa katabi mo, better ako kapag kasama kita. Ayan. Better po tayo kapag tayo ay magkasama. Minsan may mga hindi pagkakaunawaan. Okay lang po na may disagreement. Okay lang po yun, hindi po tayo magkaunawaan. Pero at the end of the day, titignan po natin sa kabilang banda, kumbaga yung 6, 9 sa kanya, parang ganun.
At the end of the day, ipapaunawa natin at makikita po natin na better po tayong ipa-function bilang pamilya ng Panginoong Jesus. Si Jesus po, ang ating Panginoon, siya po ang ulo, tayo po ang katawan ni Kristo na ginagamit at nagkakaisa, pinupuglod niya po upang tayo ay maglingkod sa Kanya. Ayan po, nagpapatuloy po tayo sa ating series na Better Together. Mga kapatid, hindi po tayo nilikha ng Diyos para mapag-isa. Kapag babasahin po natin ang scriptures, makikita natin na some of God's strongest servants ay nagkaroon po ng trouble nung sila po ay naglilingkod na nag-iisa. Kahit po si Jesus, intentional niya pong sinet ng kanyang mga disciples and apostles in pairs. Pinadala niya ang kanyang mga disciples by pairs. Kasi kapag maghahayag sila ng salita ng Panginoon, yung isa minsan nanghihina, nandun yung isa nag-i-intercede, nagpapalakas. Doon naman po sa Torah, kung mapapansin niyo po, in-insist po ng Panginoon na any legal testimony po had to be established by at least 2 or 3. Ibig sabihin po, yung witness po na yon or yung Torah, ibig sabihin po nun, yung doktrina or yung teaching na nais po ng Panginoon or yung instruction ng Panginoon na kailangan po nating ma-adapt. Also, dagdagan po natin na ang Panginoong Jesus, in-emphasize niya po yung importance na 2 o 3 na nag-gather sa kanyang pangalan, nandun po ang kanyang presensya. Na nagkakaroon po ng active fellowship, na i-involve po yung forgiveness, na i-involve yung reconciliation, yung disiplina, at meron pong gathering kung saan may community nag-gather po. Ano po ba yung bottom line? Bakit ko po ibinabahagi or sinasabi po ito? Ang bottom line lang po ay kailangan po natin ang bawat isa. Kailangan po natin sa paglilingkod, mahirap po mag-isang maglingkod. Kailangan po natin ang bawat isa. Kasi talagang at the end of the day, kung tatanawin mo kapag ginagawa mo ang mga bagay na mag-isa, maaring napagod ka. At least, di ba, kapag may kasama ka, nasabi mong napagod ka, hindi naman po dingin sa ating kalaman, napapagod po tayo. Pero pinapanalangin tayo ng kapwa natin. Meron na namang kalakasan kasi better tayo dahil may someone na mananalangin po sa atin. Kailangan po natin yung fellowship ng bawat isa. Kailangan po natin yung support at encouragement ng other believers. Minsan weekly, pero mas maigi po kung daily. Matutulungan po natin sila kapag sila ay nadadapa, nahihirapan. Matutulungan po natin sila kapag sila ay nilalamig. Pwede po tayo mag-init sa kanila. Parang sa mag-asawa, nilalamig yung isa. Anong gusto mo? Kumot na lang, jacket na lang, huwag tayong yakap. Hindi po. Pwede po nating depensahan ang bawat isa kapag sila po ay ina-under attack ng kaaway. At tayo po ay magiging solid kapag tayo po ay cohesive team. Tayo po ay nagkakaisa at nagsama-sama na maparangalan po ang ating Panginoon. Ang principle po na ito ay pwede po nating ma-i-apply physically, pwede rin po nating ma-i-apply emotionally at sa mga spiritual situation. Posible po na merong someone na nag-i-struggle sa sinful desire at hindi sila nakaka-experience ng progreso na kailangan nila sa isang community o sa loob ng iglesia. Because maybe they don't have the kind of help that they need. Sabi po sa Galatians 6, verse 1 to 2, we're told that people who are caught in a transgression need spiritual people to restore them in their time of weakness. Ang ibig sabihin po nito ay kailangan po ng someone who are struggling with sin. Kailangan niya po ng relationship. Kumbaga, kailangan niya ng grace. Kasunod na doon ay truth. Kailangan niya po ng wise, growing community na naglilingkod sa Panginoon, na sumasaliksik po sa Panginoon. Kung ikaw ay nanlalamig dahil kinain ka ng kasalanan, kailangan mo ng fellowship, kailangan mo ng growing community, kailangan mo ng mentor, kailangan mo ng someone who is
seeking spiritually sa Panginoon. Yun po ang kinakailangan. Para po matulungan po natin sila. Kung wala ka po sa church na iyon na kinukumit po ang sarili nila sa mga bagay na ito, maaring nasa mali na church po kayo. Kasi po dito po sa ating church ay nagtutulungan po tayo. Kapag ang isa ay nag-fall, nagkasala, nahirapan, tulungan po natin sila. Ikaw naman, halimbawa nagkasala ka, nandun ka sa season na ikaw ay tumatahak ng isang discipline, kailangan mo mag-obey, kailangan mo sumunod upang matulungan ka din. Kailangan po sinasaliksik po natin or ilalagay po natin ang ating sarili doon sa community na punong-puno po ng pag-ibig sa atin. Kahit ano po ang pagkakasalang nagawa ng bawat isa. Kaya po, mahalaga po ang communication. Kasi kapag walang communication, ay mahirap. Mapapansin niyo po, sa tahanan kapag walang communication, sa social media walang communication, parang ang hirap po. Parang, kumbaga, for example, sinachat ko ang someone, tapos walang reply, isang taon bago mag-reply. Just an example lang po. Pero hindi ka makakabuild ng isang relationship sa someone na yun kapag wala pong communication. Maaaring sin ka, 1 year, 2 years. Siyempre, hindi mo napipilitin ang sarili mo na ipagsiksikan mo ang sarili mo. Kasi, kung gusto mo maging leader, kasama po talaga na makipag-communicate ka. Hindi ka pwede maging leader kapag hindi ka na communicator, hindi ka marunong makipag-communicate. Okay po ba yun? So, may tanong po ako sa inyo. Sino po sa inyo dito ang nakikipag-communicate sa Panginoon? Ayan. Lahat po tayo, di ba po? Personal po, personal. Nakikipag-communicate po tayo sa Panginoon. Tama po? Nagpipray po tayo. In short po. Kumbaga, kapag nakikipag-communicate po tayo sa Panginoon, it reflects. Kasi ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God. Eh, ang masunod doon, mag-reflect sa neighbor. Communicate the Lord your God. Communicate to your neighbor. Ibig sabihin, kung mahal mo ang someone, mahal mo din ang kapwa mo. Kung nakikipag-communicate ka sa someone, dapat mag-reflect yan. Kasi nga, mahal mo ang Panginoon. Yun ang po yun. Pero po mga things na kailangan po natin gawin. The first thing you ought to do is a commitment to your local church. Malagang bagay po ito. Kailangan mo tignan ang iyong paligid na makahanap ka ng isang tulong na pwedeng mabigyan ka ng mga advices, ng mga counsel na kung saan ikaw ay mag-grow bilang isang Kristiyano. Kung tayo po ay titingin sa paligid po natin, tapos hindi po natin nakikita yung help na yon, maybe we are going to duty bound to find another community. Baka hindi tayo para sa church na ito. Baka kayo naman po na ang someone na nasasakdal, kailangan din po na tulungan mo din ang sarili mo. Marami na palang nakikipag-communicate sa iyo tapos ikaw hindi ka pala nakikipag-communicate. Tulungan mo din ang sarili mo na mag-grow ka din. Ayun po, we are simply not designed to solve our problems on our own. And we are not designed to solve our problems with others that don't have wisdom to offer us in our difficulties. And so, one reason why you might be stuck or somebody you care about might be stuck is because they need to be surrounded with a better, wiser, and more loving community. Kaya po, ito po yung reason. Ngayon po, meron po akong 2 points. Pero bago po yan, basahin po natin yung ating teksto sa umagang ito. Ang sabi po sa Galatians, chapter 6, verse 1 to 2, mga kapatid, kung mayroon sa inyong mahulog sa pagkakasala, kayong mga espiritual ang dapat na mahinahong magtuwid sa Kanya. At mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, ito pong idea na ito ay idinote po
ni Apostle Paul at nagbibigay po siya ng specific instruction. Dalawang instruction po, which is to restore and also mahalin natin ang kapwa natin. So, kailangan po natin sundin yung mga order na ito at i-examine po natin yung teksto sa umagang ito. At makikita natin, unang-una, meron po 2 points. Unang-una po ay we must bear one another's burdens by restoring one another. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Sabihin niyo po, restore. Okay po. Yan po yung point number 1, by restoring one another sa verse 1. Nakikita po natin yung principle na ito sa verse 1. Basahin po natin. Sabi sa 6 verse 1, sa magandang balita, Biblia, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Ang word po na pumapasok sa inyo ngayon sa umagang ito is discipline, right? Or sabihin po natin, to the point, disciplinary action. Kailangan ma-disiplina po ang isang someone na ito na nagkasala. Ang restoration po, ito ang ibig sabihin po ng restoration is pagpapanumbalik. Ma-restore ka sa Panginoon nung ikaw ay unang nakakilala sa Panginoon. Dahil ikaw ay nagkasala, ikaw ay naglaylo ng marami kang ginawa na kung saan hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, kailangan mong ma-restore. Kailangan maibalik ka sa presensya ng Panginoon nung unang ikaw ay in love sa Panginoon. The biblical meaning of the word restoration is to receive back more than has been lost. Ibig sabihin, maibalik pa yung higit pa. Nung unang-una na nakilala niyo ang Panginoon, tinanggap niyo ang Panginoon, higit pa po doon na makabalik ka. Higit pa po doon yung pagmamahal na ibibigay sa iyo ng Panginoon, na ikaw ay ma-restore. Maibalik ka sa presensya ng Panginoon. To the point where the final state is greater than the original condition. Mas higit pa po doon na kung saan ikaw unang nakakilala sa Panginoon, mas may inlove ka pa higit sa Panginoon. Kapag ikaw ay nagpa-restore, dumaan ka sa isang discipline, sa isang church or disciplinary action. Restoration is indeed the focus Paul wants us to have, but he not only commands us to restore one another, he also provides crucial information that we need in order to fulfill this responsibility. He says something about who should be restored, who should do the restoring, and how the restoration should be done. So meron po 3 na sinabi ko po, sino po ba ang i-restore? That's the number 1. Sino ang gagawa ng pagre-restore? Number 2. At pangatlo po, paano ba gagawin ang restoration? So pag-aaralan po natin yan ng maigit dito sa umagang ito. Unang-una, Paul tells us who should be restored. Sinasabi ni Pablo, sino ba yung mga dapat i-restore? Normally, yung mga nagkasala, yung mga disobedient. Tama po ba? Yung lumayo sa Panginoon, kinain ng kasalanan. Kailangan po nila ng restoration. He says that one overtaken in any trespass. Ibig sabihin, yung mga nagkasala po, yun po ang ibig sabihin niyan. Sila po ay na-overtake ng pagkakasala. Sila po yung dapat ma-restore. Paul intends for us to be constantly confronting every possible sin we can find in a brother. Minsan kailangan po natin i-confronta mga bagay po na ito. Ang sabi po ni Pablo, indeed, if that were the case, hindi po yun. I don't think we would have time for anything else. Rather, he wants us to confront any trespass by which one has been overtaken. And this certainly means that no nagging or persistent sin should be let go without seeking to correct and restore the person caught in. Pangalawa po, sinasabi ni Pablo, sino po ba yung gagawa ng restoring? He says that those who are spiritual should do the restoring. Again, who are spiritual should do the restoring. Sinabi niya po yan, or gumamit po siya ng plural word. He addresses you.
who are spiritual without any further qualification. So mag-a-assume po tayo na si Pablo ay hindi niya po nire-refer to select few here but to the majority. Mas marami po. And we may not assume that Paul has in mind different classes of Christians, as some might be tempted to assume. So nire-refer lang po dito ni Pablo who are spiritual. He means those who have attained a basic level of Christian maturity. Again po, yung naka-attain po ng basic level of Christian maturity and consistency in their work. Pwede po kayong gumawa ng restoration sa someone po. Tulungan po sila na makabalik po sa Panginoon. Tignan po natin ulit, ano nga ba yun? Letter A, the spiritual are those who are trusting in Christ for salvation. Ang titiwala sa Panginoon, buong puso at kaluluwa, they are those na sinasabi po ni Pablo. Ang sabi sa Galatia 2:20-21, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak na Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Letter B, yung spiritual, those who have received the Spirit by faith. Again, those who have received the Spirit by faith. Ang sabi sa Galatians 3:2, verse 2-3, sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ayon sa kautusan? O sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyo magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Letter C po. The spiritual are those who are walking in spirit and battling the flesh. Dumalakad po talaga sa Espiritu at katotohanan, naglilingkod sa Panginoon, worshiping God in spirit, at nilalabanan po daily ang laman, ang flesh. Sabi po dito, sa Galatians 5:16-17, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi nyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Magkalaban po itong dalawa. Kumbaga, ilagay po natin sa other context, this is God and money. Or flesh, or yung flesh niyo po. Yung sariling laman kagustuhan niyo po na manasa ang anuman na nais dito. Kaya mamuhay po tayo ayon po sa Espiritu. Letter T, the spiritual are those who are demonstrating the fruit of the Spirit. Ayan po, ito po, mahalaga po ito. Kasi mahirap naman lalapit ka sa someone na magagalitin. Diba? Magpapakancel ka sa magagalitin, mainisin. Kumbaga, yung parang taliwas naman. Ang sabi po sa Galatia, ano nga ba yun? 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kung may siya, nakikita mong nagmamahal siya sa iyo, doon ka lumapit. May kagalakan, may kapayapaan, may pagtsatsaga. Kung ka lumapit, may kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kasi parang mahirap naman po, no? Kung tayo mismo ay dumadaan sa restoration, gusto natin, or sa disciplinary action, sa disiplina, tapos doon tayo sa someone na kung saan ay mas lalo pa palang mahihirapan tayo. Eh wala po. Alam niyo po, mahalaga po yung follow-up po dito sa restoration. Kailangan may mga follow-ups po tayong ginagawa. Lalong-lalo na kung meron dumadaan sa disciplinary action. Unang-una, they should and they must attend the church weekly. Yun lang po. And atin silang itatrack at makikita po natin, titignan po natin ang progress nila. Kung kayo naman ay dadaan sa ganong situation, kailangan niyo po talagang makita po talaga na ito ay bunga po ng pagsunod sa Panginoon. Letter E,
The spiritual are those who humbly realize that they have not yet arrived at a point where they themselves cannot fall into sin. Diba binanggit po doon, no? Halimbawa, si Dazer ay siya yung aking tinutulungan ma-restore. Kailangan mag-ingat din ako kasi baka ako rin ay yung kasalanan na ginawa ni Dazer ay magawa ko din. So, kailangan, ang sinasabi niyo po dito ay ma-realize niya na wala pa talaga siya doon. At talagang siya ay isang human being lang din na nagre-restore sa siyang tumutulong, pwede din po siyang magkasala sa ginawa ng someone. Makikita po natin later on, sabi po dito sa Galatians 5:25-26, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay din tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag natin galitin ang isa't isa at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Consider po natin yung warning ni Paul at the end of verse 1 where he makes it clear that those who are spiritual may also be tempted to sin. Kung pwedeng gumagawa ng restoration, yung nagre-restore sa someone, pwede din po siyang magkasala. Pwede din po siyang mahulog sa kasalanan. Kaya sabi po sa scripture, consider yourself lest baka ikaw din ay magkasala. Ang scripture po ay hindi po nagkakamali. Amen po? Pero makikita po natin ano ba yung mga dapat. Kaya dapat maging maingat po tayo dito. Sabi po dito sa Galatians 6:1, considering yourself blessed kasi baka ikaw ay matempt. Ngayon, pupunta po tayo sa sub-points number 3. Sinasabi ni Pablo, how restoration should be done. Paano ba gawin ang restoration? Basahin po natin. Nag-mention po siya at least 2 things kung paano ba gawin yung restoration. First, restoration must be done caringly. Kailangan may care ka sa someone. Kailangan yung truth, kailangan yung grace mo, lagi mong, hindi lang siya puro grace, may truth din. Yung grace at truth, hindi po natin pwedeng pag-iwalayin. May care tayo sa someone na, masasabi natin may care tayo sa someone kung pinakagawa po natin yung someone na yun. Tinutulungan natin silang makabalik sa Panginoon, lalo na sa church. Dito po sa church, kasi yun naman po talaga ang simula. So, kailangan maging maingat po tayo. It must be done caringly. May care talaga. Kung kinakailangan, dumaan kayo sa isang one-to-one, isang na yun, maging maingat ka. Baka minsan hindi niya kailangan ng mga advices. Baka minsan kailangan niya lang makinig. I-adapt mo lang ang kanyang mga bigat sa buhay. It applies caring. Meron pong care po doon. Hindi mo sasabihin, ikaw kasi, sinabihan na kita dati, wala pong gano'n. Hindi po dapat yan. Ayan, tignan mo. So, makinig ka na lang, baka yun lang nais gawin sa'yo ng Panginoon para sa Kanya. Here Paul is actually recalling an aspect of the fruit of the Spirit mentioned na sinabi po sa 5:23 na ang sinabi po doon ay gentleness. Sa King James Version, ang other term po dito is meekness po na ginamit. Ang sabi sa Matthew 11:28-29, come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Sabi po yan ng ating Panginoong Jesus. Nakita po natin na si Jesus po, siya po yung ultimate example na kung saan pinanggagalingan po ng strength that accommodates another weaknesses. Sa Lord po matatagpuan yung tunay na kapahingahan. For here we have one who is God Himself accommodating Himself to our weaknesses or weakness. And we are to follow the example when we seek to restore a fallen brother or sisters in Christ. Kapag may saman tayong tinutulungan na ma-restore, si Lord lagi yung ating pamantayan. Siya po yung ating titignan kung ano nga ba yung pamumuhay meron ng ating Panginoong Jesus. Kaya kailangan po natin maging gentle na ginawa po ng Panginoon. Gentle po siya, lumapit po sa Panginoon. Lowly of heart as He or as we confront their sin and encourage them to repent. Kailangan lowly ang puso. Ang Panginoong Jesus, siya po ay gentle.
lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus, kayong napapagod, kailangan ng pamamahinga. Nandun po yung gentleness ng ating Panginoon. Nirefer po ito ni Pablo, the spirit of gentleness. He may simply mean that we should have gentle attitude. Kailangan yung attitude po natin ay gentle po sa bawat isa. Maging maingat po tayo. Possible din po that he means that we should restore a fallen brother by the Spirit who produces gentleness. Either way, in the context, gentleness is definitely the attitude or demeanor we must have, and gentleness is definitely also that which comes from the Holy Spirit. Ang Panginoon, ang Holy Spirit, ay napaka-gentle po niyan. Pangalawa po, ang una po pala, di ba, caringly. Pangalawa is, second, restoration must be done cautiously. Kasi sinabi naman ito ni Pablo na i-consider mo yung sarili mo. Baka ikaw din yung may magkasala. Cautious. Kasi baka ikaw naman yung magkasala. Yung nangyari sa kanya, na nagawa ng kasalanan, mangyari din sa iyo. But in that way, you or I may be tempted to sin. We seek to restore a sinning brother or sister. Paul does not say precisely, but it might include several possibilities po. Unang-una, we might be tempted to fall into the same sin as the one we are trying to help. Nag-restore tayo sa someone, baka tayo din po malipat sa atin. Baka yan yung mga possible. Pangalawa naman, baka maging po tayo, harsh naman tayo masyado. Dahil leader po tayo sa church, dahil hindi natin matanggap yung kasalanan na ginawa niya, masyado na rin tayo, nagkakasala na tayo doon. Pangatlo, we might be tempted to be prideful or superior na tayo sa kanila dahil tayo yung na-restore sa kanila. Kailangan po balanse. Ilalagay po natin yung ating sapatos mismo sa kung saan sapatos ang level meron sila. So para makapasok po tayo sa kanilang buhay, or dapat maging maingat po talaga tayo. Ito po ang nais ni Pablo kasi possible po na tayo din po ay magkasala. Amen po ba? Okay po. Paul definitely has at least this last problem in mind here, for he goes on to say in verse 3, for if anyone thinks himself to be something when he is nothing, nadidisig niya po ang kanyang sarili. Ang pride po will certainly get in the way of our effectiveness in bearing one another's burden, by restoring one another. But it will also keep us from loving one another as we should, and this leads to the second main point. Pangalawa po, we must bear one another's burden by loving one another. Babalik po tayo sa pinakadakilang command ng Panginoon na mahalin natin siya, mahalin po natin ang ating mga kapwa. Nakita po natin ito sa verse 2. Sabi po doon sa 6 verse 2 sa B. Ayan po, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Ang sabi po ay magtulungan. So sa pagtutulungan po ng bawat isa, nandun po ang pagmamahal. At natutupad po natin ang nais at layunin po ng ating Panginoon. Ang main po dito ni Pablo that we must love one another because this is what he means when he speaks of the law of Christ. This becomes clear when remember what he said earlier in the context. Ang sabi niya po doon sa Galatians 5:13-14, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mahalaga po ito na maalala po natin that in this regard, Jesus' own teaching, which I think na yung mind po ni Pablo dito is, sabi po dito sa John 13:34-35, a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you have also loved one another. By this, all will know that you are my disciples, if you have love for one another.
masasabi mong disciple ka ng ating Panginoong Yesu Cristo kapag ina-apply mo sa disciplinary action ang pagmamahal sa kapwa mo nahulog sa kasalanan. Lagi po natin i-apply po yun. So we bear one another's burdens by loving one another. Or better still, we love one another by bearing one another's burdens. At tutulungan po natin sila na yung burden na meron sa kanilang puso ay pwede po natin silang maipag-pray. Kumbaga parang ang mangyayari dyan ay pwede kang maging shock absorber. Hindi dapat magiging kumbaga hindi ka ma-shock. Ha? Talaga ba? Hindi po. Dapat shock absorber ka. Ang shock absorber, ina-absorb po yung mga, pero hindi naman ibig sabihin, pag ina-absorb mo yung lahat ng mga kasalanan niya, ikaw na rin gagawa. Hindi, i-absorb mo lang yung burden na meron siya. Hindi ka dapat masya-shock. Talaga ba? Wala pong ganun. Nakakagulat mo, nagawa mo yun? Hindi po dapat ganun. Kasi walang pagmamahal po doon. Kailangan, yun nga po, kailangan po natin maging shock absorber. Sabi po sa Leviticus 19:17 to 18, you shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your neighbor and not bear sin because of him. You shall not take vengeance nor bear any grudge against the children of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. But if loving others is the most important command, and restoring others is just one application of how we lovingly bear one another's burden, we may assume that loving others will certainly involve bearing one another's burden in other ways as well. Ito po yung masasabi po natin. Una, we should bear one another's economic burdens. A good example of this will be Paul's challenge to the Corinthian church concerning giving. After noting of the example sacrificial giving by the Macedonian churches, ito po ang sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 8 verse 8 to 15. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesus Kristo na kahit mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko. Mas mabuting ipagpatuloy ninyo ang inyong pag-iipon ng kaloob na sinimulan ninyo noon pang isang taon. Kayo ang nauna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa paghahangad. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tumpusin ang bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos sa inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa inyong hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig sabihin kung guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa, masagana kayo, ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo tulad ng nasusulat. Ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman inulan. Ayun po, sinabi lang po dito ni Pablo, in-address niya po ito sa Macedonian churches po. Ito po yung sinabi niya. Maliwanag naman po yung yung teksto po o yung konteksto po ng napapaloob po dyan. Ayun po, sa conclusion po, I hope we will all better learn not only to take our burdens to the Lord in prayer, but also to allow our fellow believers to be instruments of the Lord in our lives by humbly sharing our burdens with them, and even accepting correction from them when we need it. Ito po yung para sa mga dumadaan sa isang disciplinary action. Kailangan tanggapin natin yung correction, yung dapat na pwedeng malakad natin as we obey them. In fact, I hope we will learn even to share the burden of a besetting sin if need be. As the Apostle James admonishes us, sabi niya po dyan, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed.
The effective fervent prayer of a righteous man avails much. Maganda po sa isang small group, meron po akong narinig na isang grupo ng D-group outside po dito sa Christ of the Philippines. Sila po ay nagkakaroon ng D-group. At the same time, kilala nila ang isa't isa. Kilala nila ang kahinaan ng isa't isa. Nalalantad ang kahit anong kasalanan. Lahat ng kasalanan nalalantad na daw sa isang small group na yun. Alam niyo po, nakakatulong po siya. Nakakatulong po siya kung ganun po ang ating magiging yung atmosphere sa circle natin. Hindi lang puro victory, celebration. Dapat masabi po natin yung kahinaan natin. Tama po ba? Dapat masabi po natin sa isang grupo na ito yung kahinaan ko. Mainitin ulo ko. Ayan. Pag nakakita ako ng ipis, umiinit ang ulo ko. Ayan. Kaya taguan natin sila. Anything po na talagang makakatulong po sa isang grupo, malaking bagay po na masabi po natin yung totoong tayo. Kasi si Lord, alam niya po ang test na lang po doon kung kaya mong sabihin sa loob sa isang small group para ikaw ay matulungan. Maganda po yun kasi ma-address natin, matutulungan po natin. Specifically, yung kahinaan nila, may pag-pray. Yung kahinaan ko, may pag-pray din niya. Yung kahinaan natin lahat ay may pag-pray. Ang kahinaan ko ay ang hirap kong makipag-communicate sa someone. Pwede mong sabihin sa group mo, hindi ako nagsisilang chat. Yun ang kahinaan ko. Pwede mo ba ako mag-pray? Lulod natin sa panalangin yan. So anything na kahinaan po, pwede mong sabihin at i-share. Yun po ang maganda. Again, balikan po natin yung 2 points po na pinag-aralan natin. We must bear one another's burden by restoring one another. Sa verse 1 po yan, at pangalawa, we must bear one another's burden by loving one another. Ang nagmamahal po ay nagpapatuwid or nagtutuwid. Kailangan po nating ma-restore po sa Panginoon. Kung tayo ay may mga hidden na kasalanan na nagagawa, magpa-restore po tayo. Dumaan po tayo sa tamang proseso upang matulungan po tayo. Dahil hindi po lingid sa kalaman ng ating Panginoon, lahat po ay alam niya po. And secondly, dapat po mahalin po natin ang ating itinutuwid at ipakita po natin sa kanila na mahal po natin sila. Wag lang puro grace po Wag po laging grace kasi kapag wala pong truth doon, hindi po yung pag-ibig. Puro na lang himas. Wag po. Kailangan meron din palo. Kumbaga, ikaw ay nagmamahal sa Kanya, dapat meron ka din truth. Lagi mong sabayan. Yun po ang tunay na nagmamahal. Inihimas mo palagi. Tapos, sige, okay lang yan. Ganyan yung ginagawa mo. Basta sa Sunday, makikita na kita. Hindi po dapat. Alam mo ba, maging truth po tayo. Malaking bagay po ito. Kasi po, maaaring niloloko po natin ang ating mga sarili. Niloloko po natin ang kapwa natin kung wala pong truth. Ito po ang truth. Dapat may kasama laging grace. Ang grace may kasamang truth. Ang truth may kasamang grace. Yan po ang tunay na pag-ibig. Uy, wala ka ng Sunday. Ipaprangkahin na kita. Ganun po, okay lang po yung nasabihin mo. Na ganun. At least, makita niya yung kakulangan niya. Makita niya na kailangan niya palang meron siyang i-address na ayusin. Natatrack mo ang kanyang yung mga ginagawa niya. Dahil ikaw ay nagre-restore. Sa pamilya, pwede po itong gawin. Kung gusto mong, di ba, pag nire-restore natin ang ating anak sa mga bata panganak, o wala kang cellphone, 1 week. Pwede po yun, di ba? You are doing the restoration as well. Dahil ginawa mo ito, dinidisiplina mo ang anak mo. 1 week, walang cellphone akong makikita sa iyo. Tapos yung anak mo naman, sumunod naman sa iyo bilang magulang, nakikita mo na syempre, hindi lang po matatapos doon. Ipakita rin natin yung love after that. Dahil kasi ang obedience po, nagkakos po ito na talagang ang pagpapala po talaga sa Panginoon. As we obey the Lord, as we obey din po yung nagko-correct po sa atin. Amen po? Ang salita po ng Diyos, ang nagsasabi na i-share po natin yung burden po natin para ma-experience po natin ang restoration po. Maging sa D-group, pwede po natin sabihin ito, i-share po natin yung mga burden po natin para matulungan po natin sila. May tanong po dyan, is there someone in your life who God wants you to help carry a burden in their life and to help them get back to the right path? Meron po ba kayong someone na naalalang person dito sa church na makabalik po para sa Panginoon?
Alam ko po, meron po kayong naiisip na someone na hindi na nag-church. Diretsuhan na po tayo dito. Hindi na nag-church, wala ng personal life sa Panginoon or spiritual life sa Panginoon. Hindi na siya nagsisimba. Kumbaga, sanay na siya. Kumbaga, parang pro na siya sa ginagawa niya. Pwede po natin silang tulungan. Tulungan po natin sila bilang ikaw ay nagre-restore sa family. Kung member siya ng family mo, ang pagmamahal po na maibalik siya sa iglesia, yun po ang tunay na pagmamahal. Hayaan mo na siya, hindi po yun. Hindi ka nagmamahal kung hayaan mo siya. Hayaan mo na siya na huwag magsimba kasi gano'n naman yun. Hindi po yun ang tunay na pagmamahal. We cannot apply love po. Ganun po ang gagawin po natin. Pangalawa, are there people in your life that God has placed there who are trying to help you carry your burden and to help you get back on the right path? Mga kapatid, kung kayo ay dumadaan sa isang disciplinary action, let them help you. Tulungan mo nila. Dahil ang katotohanan, better po tayo kapag sama-sama. Amen po? Better po tayong nagtutulungan at sama-sama. We are better together na kinakalaban po natin ang kasalanan. Better po tayo na nagtutulungan na mabugso natin ang kasalanan. Dahil maraming warrior na dinadala ng Diyos sa atin na pwedeng manalangin sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay nagkakaisa sa panalangin, we are better fight the sin together. Amen po? Okay po, manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito that we are better together, Panginoon, na kalabanin namin, Panginoon, ang kasalanan, Panginoon, na nagtutulungan kami to restore someone, a fallen brother or a fallen sister, Panginoon, na nalugmok, Panginoon, sa kasalanan, Panginoon, na nahirapan, Panginoon, makaakyat, mapakabalik sa iyo, Panginoon, ma-restore. Lord God, maraming salamat po sa katuruan ito, Panginoon, na kami bilang anak mo, Panginoon, ay magtutulungan, Panginoon, upang, Lord, magawa namin, ma-fulfill namin, Panginoon, ang law ng Panginoong Jesucristo. Lord God, maraming salamat po, Panginoon, dahil ang nais po namin, Panginoon, ay, Lord, ma-restore talaga kami, Panginoon. Higit pa doon, Panginoon, sa unang pagkakilala namin sa iyo, Panginoon. Lord, na makapanumbalik po kami sa pagmamahal mo. Beyond pa, Panginoon, sa na-experience namin, Panginoon, ang unang ka namin makilala. Lord, salamat po. Salamat sa pamilya ng Christ to the Philippines Katuparan. Lord, na talaga, day by day, Lord, weekly, Lord, natutulungan namin ang bawat isa, napapaalalahanan namin ang bawat isa na, Lord, talagang better kami kapag kami ay sama-sama, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na patuloy na i-humble namin ang aming mga sarili. Bumaba kami, Panginoon, na gaya ng ginawa mo, Panginoon, sa iyong tugtog na anak. Nasa taas, Panginoon, nagpakababa, Panginoon. Lord, yan yung maging principle na sundan namin, Panginoon. Bilang also, Lord, na mananampalataya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na talagang, Lord, matulungan namin ang bawat kapwa namin, Panginoon, na ma-restore. And also, ma-apply namin, Panginoon, ang pagmamahal, ang great commandment, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na, Lord, mag-reflect yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, sa bawat kapwa, Panginoon, na aming tinutulungan, O Diyos, na makapanumbalik sa iyo, Panginoon. Lord, alam mo ang estado ng church na ito. Alam mo yung nangyayari sa loob ng iglesia ito, Panginoon. Ikaw ang nakakapatid ng lahat ng pangyayari na nakapaloob, Panginoon, sa church na ito, Panginoon. Lord, we pray in the name of Jesus, Lord God. Na Lord, yung mga kapwa po namin na dumadaan, Panginoon, sa pagsasaayos, Panginoon, ng kanilang spiritual na kalagayan. Lord God, yakapin mo po sila. Gumamit ka ng instrumento ng someone, Panginoon, na Lord, sila ay makapanumbalik. Matulungan silang maibalik, Panginoon, sa tahanan mo dito, Panginoon. Lord, salamat po sa mensahe mo. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Happy Father's Day. Pagpupugay para sa mga ama ng tahanan. Salamat po sa inyong buhay. Salamat sa pagpapagal sa bawat pamilya na inyong itinataguyod. Salamat po. Kaya pwede po bang tumayo ang mga tatay? Yan po ang mga tatay na bawat araw ay naghahanap buhay. Talagang nagpapagal para sa kanilang pamilya. Kaya ngayon ang araw ng mga ama, alam ko po mamaya may celebration. Merong pati gumaganon. Ayan, may kakain na naman. Ay, may bagong gupit. May Jollibee. May magpapasponsor ba Jollibee? Ayan, sige po. Pwede po ba ipanalangin natin ang ating mga tatay kasama ng ating pagtatapos ngayong umaga. Hallelujah. Salamat po aming Ama. Salamat po sa buhay ng mga tatay, Panginoon. Lord, higit sa lahat, Ikaw aming Diyos, Ikaw ang aming Ama, Panginoon, na karapat-dapat pag-alayan, Panginoon, ng papuri, ng pagsamba, Panginoon. Lord, salamat sa mga tatay na ipinagkaloob mo sa bawat tahanan, Panginoon, upang magtaguyod ng kanilang pamilya. Aming Ama, dalangin po namin na patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang palakasin, patuloy mong bigyan, Panginoon, ng pag-ibig, o Diyos, ang kanilang puso. Para, Panginoon, sa tuwing sila'y mapapagod, sa tuwing sila ay madadapa, Panginoon, ang pag-ibig na nanatili sa kanilang puso, Panginoon, ang panghahawakan ng bawat pamilya, o Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa kanila, sa patuloy na karunungan, Panginoon, upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Aming Diyos, sa bawat ama na naririto, hayaan mo po na patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Ikaw ang maging gabay nila sa kanilang pagtataguyod sa kanilang pamilya. Ikaw ang maging karunungan nila upang mas patuloy nilang maisaayos, Panginoon, ang bawat tahanan na binuo mo. Purihin ka sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, maging ngayong umaga, sa aming narinig sa iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng pagtutuwid, ng pag-asa, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na kung kami man, Panginoon, ay nandoon sa pagkakataon na madadapa kami sa aming buhay, Panginoon, na pananampalataya. Aming Ama, Ikaw ang mag-restore ng aming pananampalataya upang magpatuloy kami sa aming pagtakbo bilang mananampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi kami mananatiling nakadapa, Panginoon, kundi, O Diyos, babangon kami. You will restore our hearts, You will restore our spirit, Lord God, upang sa patuloy namin na pagtakbo sa aming tungkulin, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nandoon, O Diyos, ang aming pusong muli maglilingkod sa iyo, aming Ama. Kaya, Panginoon, salamat po ngayong umaga. Salamat sa mga narinig po namin na iyong mga salita. Purihin ka, Ama, sa buhay na iyong lingkod na ginamit. Pagpalain mo siya, aming Ama, sa iyo. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kasama ng banal na Espiritu. Amen at Amen. Happy Father's Day. Bigyan ko na po kay Ate Beth yung para sa Sunday.